Nako, ano po itong balita, mga sangkay? Si PBBM nagpa-drug test. Ano ba ang nangyari at ano ang resulta? Well, magandang pag-usapan ito, mga sangkay. Tingnan po natin. Kasi, meron po ngayong kumakalat sa social media na resulta ng drug test ni PBBM. Alamin po natin kung ano nga ba ang resulta, mga sangkay, kasi ito po yung hamon ng mga dilawang DDS, di ba? Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Tayo po ay 1.4 million subscribers na at road to 2 million subscribers. So kung gusto mong mapabilang sa maraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Para magkakilala po tayo dito. Ngayon, eto mga sangkay. Ready na ba kayo? Ito po yung resulta ng drug test ni PBBM. Tingnan po natin. Ang malupit dito, bit-bit pa po ito ni Attorney Vic Rodriguez. Totoo ba to? Totoo yan, mga sangkay. Eto, tingnan po natin. O, ayan. Kita nyo yan, mga sangkay. Nangyari po kasi ito noon. 'Di ba may mga tanong ngayon si Vic Rodriguez. Ang sabi po niya, mga sangkay, kailangan daw po magpa-test si PBBM. Kailangan daw yan para magkaalaman. 'Di ba? Ngayon, ang tanong dito, bakit ka nagtatanong kay PBBM ng about dun? Alam mo naman pala ang totoo. Dahil noon, ayan po, PTV, Attorney Vic Rodriguez, spokesperson of presidential aspirant and former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. submitted to the NBI and PIDEA the drug test results of Marcos Jr. See? Ayan, mga sangkay. Si Attorney Vic Rodriguez pa po pala ang nagdala nito. So, ibig sabihin, alam niya ang totoo, mga sangkay. Ayan, throwback lamang po ito, recap natin, mga sangkay. Kasi pinagdidiinan po nila na dapat si PBBM magpa-test. Well, eto po ang resulta pala noon, mga sangkay, di ba? Bakit kailangan pa niya umulit? Di ba? Actually, mas okay pa nga si PBBM kasi ginawa ito. Si Tate Digong ba, ginawa yan bago ang eleksyon noon. Anyway, kahit po kay Tate Digong, nung presidente po siya ng Pilipinas, nireject niya po yung hamon ni Trillanes. Ayan po, mga sangkay, di ba? Palace rejects drug test for Duterte. Ayan o, December 6, 2018. Paulit-ulit po yung hinamon nito ni Trillanes. Pero kumasa ba si Tatay Digong? Hindi po, mga sangkay. Hindi po. Ito lang ang simpleng rason. Bakit hindi kailangan? Bakit hindi ginusto ni PRRD noon na magpa-test? Napakasimple lang. Presidente ka ng Pilipinas. Hindi ka dapat nagpapauto sa kung sino mang tumatahol. At that time, ang tagatahol, si Trillanes. So, sabi po niya dito, mga sangkay, hindi kailangan. Sabi po ni Panelo dito, hindi kailangan. Talaga namang look at this person, this president, malakas. Sinasabi niya naman sa atin kung ano ang diferensya niya. You see? You see, guys? No, ngayon, asa na po yung mga DDS dyan? Ayan po yung resulta, mga sangkay noon, no? Dinala pa po mismo kay PBBM to, ha? Ang malupit dito. Si PBBM. Nung nagpatutsada na po ito, si PRRD, mga sangkay, ayan, nagsagawa. Kagad siya ng test. Actually, bago po ito, mga sangkay, may nauna pa na nagsagawa po siya ng test. So ngayon, hindi lamang po talaga pinapatulan ni PBBM. Sabi nga po ni PBBM, well, itong si Rodriguez, di ba bakit siya ganun? Kung naniniwala siya sa kanyang sinasabi na talagang positive si PBBM, bakit siya nagtrabaho sa akin noon? At siya pala mismo may hawak niyan. Di ba? Abogado ka. Alam mo dapat yan, pare.
Di ba mga sanggay, ganun lamang po kasimple. Magbasa-basa tayo ng komento dito. Kung ikaw ang nag-aakusa, Mr. Vic Rodriguez, ikaw po dapat ang maghahanap ng evidence, hindi po si PBBM. Wala ka nang ginawa kung hindi, kahol ng kahol. Wala namang sustansya ang mga issue mo laban kay PBBM. Actually, malabo po yung manalo si Vic Rodriguez eh. Malabo po talaga mga sangkay. Di ba? Wala po talagang dyan. Wala pong hindi po makakalusot. Malabong-malabo. Actually, yung mga ni PRRD, sa totoo lang yung mga line-up niya, kung noon mga sangkay, mayroon pong 8 derecho inidoro, mga sangkay, eto din po ngayon. Mukhang magdediretso din po sa inidoro. Ako mga sangkay, wala namang problema mag-question. Diba? Walang problema mag-question. Pero yung uutusan mo na yung Pangulo, na magsagawa ng test, ang tawag dyan, pang-uuto sa presidente. At saka ako, kahit ako mismo, mga sangkay mo, kung akong presidente, hindi ko gagawin yan, pare. Hindi nga ginawa ni PRRD. Ayan po, marami pong balita dyan, mga sangkay. Akala nyo, isang balita lang yan. Marami yan. Ayan po, may Inquirer.net, may ABS-CBN, diba? May Sunstar Philippines, may Politico.com. Dami po niyan, mga sangkay. Ang dami, may The Manila Times. Yan, Nag-ano pa nga, mga sangkay, Palasyo ni-reject ang mandatory drug test for candidates. 2018 yan, guys. Remember. Ayan, Basahin po natin. Na-reject daw po ng Palasyo ang mandatory drug test for candidates. Di ba? Yun din ang ginagawa ngayon ng mga tumatahol. Sila, yung mga Duterte, di ba? Sinasabi nila, magpa-test. Ngayon ang sinasabi ng Palasyo, hindi kailangan, wala naman yan sa Constitution eh. Maliban na lang kung maamyenda ng Constitution, tapos isama na to. Di ba? Correct naman Ayan po, Malacanang is opposed. The proposed mandatory drug testing for aspirants in next year's midterm election. Ang pagkakaalam ko, 2018 po ito mga sangkay. So, ang election at that time is 2019. Ni-reject. Maliban dyan, ito pa mga sangkay para magkaalaman. Inquirer.net. Ayan, Sabi po dito ng Malacanang, hindi papatulan yun. Ayan, Sabi ni Panelo, I think he should be the one who need to undergo that. Hindi niya papatulan yun. Hindi daw po ni PRRD papatulan si Trillanes. You see, guys? Ngayon, mga sangkay, si Vic Rodriguez, alam niya pala ito. Ayan, bit-bit niya nga po, mga sangkay, yung resulta noon. So, anong kanyang kinakahol ngayon? Wala lang. Gusto lang niya man-trip para makakuha ng attention. Diba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Kung gusto niyo makapanood sa mga kwento patungkol po sa Biblia at mga kaganapan sa ating mundo related po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube o di kaya makikita nyo ito ngayon sa screen, yung bilog dyan, pindutin nyo po yung subscribe. Pindutin nyo po yun, then click the subscribe, click the bell, and click all. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.